Unang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa coin collector at saka kapwa ko treasure hunter. So ngayon mga ka-TH ay tatapok ko sa inyo itong 50 centavos Alfonso Dasikan ko mga ka-TH. So kung tingnan natin ng mabuti mga ka-TH, mayroong ulo ng tao na nakaharap sa kanan mga ka-TH. Ito po ay ulo ni Alfonso II of Spain mga ka-TH. So kanyang lettering ay kita naman natin mga ka-TH na Alfonso II por la G de Dios mga ka-TH. Ang ibig sabihin sa English ay Alfonso II by the grace of God. So yan ang ibig sabihin niyan mga ka-TH sa English. So ang engraver sa harapan mga ka-TH ay si Gregorio Cillian E. Gonzales mga ka-TH. So dumako naman tayo sa likuran mga ka-TH or sa reverse. So sa likuran niya mga ka-TH ay makita natin yung coat of arms of Spain mga ka-TH na nagrepresenta sa Spain at Spanish nation, including its national sovereignty and the country's form of government, which is the constitutional monarchy. Yan ang ibig sabihin ng coat of arms of Spain mga ka-TH. At mayroong lettering ito na sa English constel na nawag na il mayroon ko di Espanya at mayroon nakasulat dito sa ibaba na 50 cents di piso mga ka-TH. So, ang ibig sabihin nito sa English mga ka-TH ay Constitutional King of Spain. 50 centavos of a peso mga ka-TH. So, itong gilid niya mga ka-TH or edge niya, ito, mayroon itong text and stars. Hanapin natin. Hindi masyadong klaro mga ka-TH. So, mayroon itong text at stars. Mayroon siyang stars mga ka-TH. At mayroon nakasulat dito na hindi masyado maaninag. Pero yan ay Le Patriare. Ang ibig sabihin sa English ay Law Homeland King. At ito ay ginawa sa Manila, Philippines mga ka-TH from 1728 to 1889. So sa bandang harapan mga ka-TH or sa obverse niya, makikita natin ang taon ng 1881. So kung i-subtract natin yung 2024 by 1881, so ang coin na ito mga ka-TH ay nagkakaedad ng 143 years old mga ka-TH. So matagal-tagal na rin ito mga ka-TH. 143 years old na siya. At ang kanyang presyuhan ngayon mga ka-TH sa online ay 1,700 to 2,500. So yan ang presyuhan niya mga ka-TH. So, ang nito mga ka-TH, ang materialis na ginamit nito mga ka-TH ay silver mga ka-TH. Silver po ito na coin na ito mga ka-TH. At ang kagandahan pa nito mga ka-TH ay mayroon itong butas diyan mga ka-TH. Ito. May butas siya mga ka-TH na posible na nilagay ito sa o nag-indicate na nilagay ito sa isang
necklace mga ka-TH. Ito ang ginawa niyang pendant mga ka-TH. So perfect ang pagkabutas mga ka-TH. Ano ko yung stainless na barina sila ang ginagamit ito or ginamitan ito ng stainless na barina mga ka-TH. So maganda pa naman siya mga ka-TH kasi yung mga niya, yung mga detalye niya ay kita-kita pa naman. Yan ang advantage talaga mga ka-TH pag ang pera ay or ang coin ay ginamitan ng may kalidad na materialis mga ka-TH. Kasi 143 years old na ito, pero tingnan nyo mga ka-TH, maganda pa rin siya mga ka-TH. Ito lang medyo mayroong mga gas-gas pero hindi gaano marami. Hindi siya masyadong marami yung gas-gas niya mga ka-TH. Problema lang nito mga ka-TH ay binutasan siya dahil sa palagay ko mga ka-TH, ito ay ginawang pendant ng isang necklace. So, choy-choy mga ka-TH, no? Maganda siguro pag makabili ako ng necklace, yung kahit yung 14K lang na necklace, 14K na gold, tapos ito ang gawin mong pendant. Siguro, siya mga ka-TH, attractive siya kasi kakaiba Kakaiba kasi yung karamihan sa pendant ng gold na necklace ay gold rin. Pero kung ito ay ilagay natin ito sa gold, gawin natin itong pendant. So unique siya mga ka-TH. Yan ang magpapayunique sa necklace mo or necklace ko pag makabili ako ng necklace na gold mga ka-TH. Ilalagay ko ito bilang isang necklace, bilang isang pendant sa aking necklace mga ka-TH. So nung nabili ko ito mga ka-TH ay ganito pa rin ito. Hindi ko nilinisan para ma-preserve yung kanyang kaantikan mga ka-TH. At nabili ko ito sa halagang 1K. 1,000 pesos po ito mga ka-TH. So, medyo sa palagay ko, medyo mga ka-TH, medyo lugi tayo na konti mga ka-TH kasi may butas Pero kahit na may butas, okay lang mga ka-TH. I-preserve ko na lang ito. Kung sakaling magkapira ako mga ka-TH, bibili ako ng necklace. At ito ang gawin kong pendant. So hanggang dito lang mga ka-TH. Sana mayroon kayong natutunan tungkol sa coin na ito mga ka-TH. At yung hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe. Kung gusto niyo masundan itong mga content ko tungkol sa coin, tungkol sa iba't ibang collections mga ka-TH, mga antigong bagay. At lalong-lalo na sa paghuhukay ng treasure mga ka-TH. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan na kumain ng masustansyang pagkain dahil ang number 1 enemy natin mga ka-TH ay yung sakit mga ka-TH. Kaya nga bawal magkasakit. At para maiwasan na magkasakit tayo ay kumain tayo ng masustansyang pagkain, prutas, mga gulay at kung ano pa man na mayaman sa vitamina mga ka-TH. So, ito lang ang laging tandaan natin mga ka-TH ng tunay nating kayamanan na ating kalusugan. Salamat po.